mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang I Will Survive. What do you say to yourself when you face grave problems? When people walk away from you? When people take away from you what you value, even their presence? How do you face all this? What do you say to yourself? Siguro mabuting pakinggan natin ang isang song na dati ay popular na merong message na pwede tayong makuha kahit hindi buo, some of it. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Yan ang dapat natin sinasabi, di ba? Sa mga taong ayaw nila tayong mahalin, I will survive. Hindi yung mamamatay ako kapag nawala ka sa aking buhay. Yung mga taong ayaw kayong maging tapat sa inyo, lagi kayong iniiwan-iwanan, I will survive. Why? Because God is on our side. Because God loves us. Sino ba yung kumanta na yon? Meron din siyang matuturo sa atin. Kalimutan yung mga kanta-kantang tuwing lulubog ang araw, hinahanap-hanap kita. Kung ayaw ba sa inyo, di wag. Hindi yung pagka umalis yung minamahal nyo, para na kayong nawala ng ulo, nawala ng puso, nawala ng buhay. Maraming nawawala sa ating buhay. Nawawala ang bahay, nawawala ang trabaho, nawawala ang hikaw. Minsan nawawala ang minamahal natin sa buhay. But what do Christians say? Ano sasabihin natin? I will survive. Kanina ayaw nyo pang bumigay na gumanyan-ganyan sa I will survive. Pabanal-banalok pa kayo na ano niya. Dapat I will survive. We celebrate God's goodness and you say, I will survive because one, God made me. I will survive because God made me. Nilikha ako ng Diyos. I was designed to survive because God made me. Hindi yung nawala ka lang, hindi na ako magsusurvive. Nawala lamang pangarap ko, hindi na ako magsusurvive. That is the spirit of the Christian. And if a non-Christian song can say, I will survive, how much more can Christians say it? I will survive because I am wonderfully made. Because God made me. Church, why will you survive? Yes. Psalm 139 verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. I am fearfully and wonderfully made. Why? Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. We will survive because God created us in His own image. God, when He became flesh, we know as the Son of God, when He was being crucified, matapos ang isang magdamag na trial, which was a mistrial anyway, matapos ang buhatin niya yung krus, siya ay hinampas, nilapastangan, hinalipusta, ininsulto, hindi nakakakain, hindi nakakainom, pagod, pinuyat, ginawa ng masama, ngayon pinapakuan,
Lumulubog sa kanyang laman, sa kanyang buto, ang mga pako na more than 6 inches ang haba. Subalit siya'y nananalangin at sinasabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Because He is God, He not only survives the crucifixion, but He also out-survives His tormentors in the sense that He could be good to those who were not good to Him. Why? Because He is God. And Christian, you were made in God's image. Hindi tayo basta-basta. Hindi tayo marupok. Hindi totoo yun na sapagkat ako'y tao lamang. Hindi tayo marupok sapagkat tayo ginawa sa wangis ng Diyos. Hindi tayo hopeless because we were created in God's image. When you have a problem at parang kang bibigay at parang matatalo ka at parang gusto mo mawala ng bait, you say, I am made to exist. I am made to survive. I am made to rule, to govern, to even manage God's planet and resources. Genesis 1:28. So God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Christian, son, daughter of God, you were designed to be a ruler. Not to be ruled upon, not to be trampled upon, not to be a loser, but we were designed to be victorious. You say, I will survive because God made me wonderfully and I have the best of both worlds. Ang ating mga ninuno na si Adan at si Eva nang nilikha, Genesis 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So tayo ngayon, nabubuhay, the element of the earth, the best element of the earth in us, and the Spirit of God, so we are to survive. Sasabihin natin, Diyos naman kasi si Jesus, kaya nangyari yon. Kaya nga siya nagkatawang tao para ipakita sa atin na hindi ganon karupok ang tao. Nagkatawang tao siya at kaya. At sinasabi sa Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Pag nagpadala tayo sa mga awitin ng sanlibutan na hindi ko kaya, diba? If you leave me now, diba? You'll take away the very best of me or that part of me, ganyan. Ang nangyayari sa buhay, mga lungkot-lungkot na mga kanta, pag nakinig tayo ng nakinig, dinadaya tayo ng sanlibutan, dinadaya tayo, we are being preconditioned to be weak so that we will give up. So I will survive because God created me and because God strengthens me. I will survive. Say that, church. I will survive because God strengthens me. Psalm 29:11. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Binibigyan tayo ng lakas. Ang ine-emphasize ng mundo, hindi, mahina ka. Bibigay ka rin bukas, huwag ka na magpagod, bumigay ka na ngayon. We will survive. Why else? Because God guides me. Psalm 23, verse 3. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Binibigyan niya akong guidance. I am never without guidance. We are always better guided kung nakabukas yung Bible, may verse, may nadidinig tayo, pero kahit wala yun, isinulat ng Diyos sa ating puso ang Kanyang salita. Sometimes, hindi lang ganun ka-eloquent, hindi ganun kalinis, kalinaw ang ating remembrance dahil hindi exact, pero alam natin ang tama at mali. Wala pa akong namit na gumawa ng mali, na sabi niya, ay, akala ko kasi tama. Alam natin mali, kaya lang pinipili natin gawin ang mali. God guides me, therefore I will survive. God will tell me the right from the left, the wrong from right. Kaya lang yung iba natatalo because they don't listen to God's guidance. They choose to listen to satanic guidance or to their own flesh. But God guides us. The Bible said that. I believe that. And I believe you too believe that. Why else will I survive? Because God protects me. Because God watches over me. Psalm 1:6. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Binabantayan ng Panginoon ang daan, ang pamumuhay, ang pamamaraan ng kanyang mga anak. Psalm 33 verse 14. From His dwelling place, He watches all who live on earth. Nababantayan ng Panginoon ang lahat.
Alam niya. At kaya niyang ipagtanggol yung mga napasasakop sa kanya. Ang hindi lang ipinagtatanggol ay yung mga going on their own. Yung ayaw tumanggap ng proteksyon ng Diyos. Because God gave us free will. So you exercise your free will. But when you surrender that free will to God, and you surrender yourself under His protectorate, He protects, and He guides, and He watches. Why else will we survive anything? I will survive because God goes with me. Wala naman akong pwedeng puntahan na wala doon ng Diyos. No height, no depth, no width, no breadth can I travel to that God is not there. Sabi nga, if I rise to the morning, if I rode the wings of the morning, God will still be there. If I dived to the depths of the sea, God will still be there. Pag pumasok ako sa kaloob-looban ng atom, nandun pa rin ang kanyang presence. At kahit lumabas ako sa pinakamalayo mga galaxy, nandun pa rin ang presence ni Lord because God fills heaven and earth with His presence. And what is His promise? Deuteronomy 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Well, these specific promises were made to specific people in specific instances. People of God can claim the same promises because God is the same yesterday, today, and tomorrow. At yung pag-ibig niya sa mga taong nauna na sa atin na lista sa Bible, ganon din niya tayo kamahal. Walang pagbabago ang Diyos. He doesn't change like shifting shadows. At anong pangako ng Panginoon sa Matthew 28:20? And surely I am with you always to the very end of the age. Walang lugar, walang panahon na wala doon ang Diyos. Lagi siyang nandun. Hindi totoong 3 taong walang Diyos. Laging may Diyos. Hindi lang sinusunod ng tao ang Diyos, kaya hindi nakakapangyari yung gusto ng Diyos sa tao. Because God does not impose Himself on people. Because He gives us free will. We run our lives. But when we want to surrender to the Lord, He is there. And He can protect us even in the most difficult situations. We are surrounded by so many stories, so many testimonies of God's miraculous dealing with people. Why else will I survive? Mga kapatid, kung meron kayo ngayon parang hinaharap na parang hindi kayo magsasurvive, parang may iniisip nyo, hindi ko yata kaya, you will survive. I will survive because God loves me. Dahil wala ko ng Diyos. Sino ba yung nagmamahal sa akin? Ang Diyos. God who made heaven and earth. The God who made gravity and is the Lord of gravity. The Lord who made all the rules of physics and trigonometry, of mathematics, chemistry, of engineering. Siya yung Diyos na makapangyarihan. Mahal niya ako. Alam niyo yung tao nagmamahal, maraming pwedeng gawin. Pero yung tao nga na hindi perfect, may kahinaan, is capable of heroism, capable of heroic acts, lalong-lalo naman yung Diyos na makapangyarihan kaysa kanino man, tapos mapagmahal pa. Paano tayo malulugi? When God, who is all-powerful and almighty, loves us. Jeremiah 31:3. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. And that kind of love continues. So I will survive, you will survive, because God loves us. Mahal niya tayo. Nalilimutan natin kung minsan yun, kaya tayo nagdududa. Kaya tayo nagkakaroon mga pangamba. And why else will I survive anything? Because God prepared a future for me. At dadali na ako sa future na yon. God prepared a future for me on earth. He has a plan for me. Sabi sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Let's read it aloud. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi ni Lord, alam kong plano ko para sa inyo. Kayo, may plano ba sa buhay nyo? Kumisan meron, kumisan wala. Pero sabi ni Lord, ako meron. I have a plan for you. Ang buhay mo hindi alatsamba. Hindi ko ano na lang mangyari. Meron akong definite plan for you. I know. It's not just that I have a plan, but I know that plan. I know it very well. I have a plan for you. And what is that plan? A plan to prosper you.
A plan not to harm you, plans to give you hope and a future. And then you will say, ganun pala ang plano ng Diyos sa akin. Eh, bakit ang gulo-gulo ng buhay ko? Dahil ginugulo natin. O pinapayagan natin ang mga tao sa paligid natin, naguluhin yun, nagugulo tuloy. Pero ang gulo ng kapwa, hindi sobrang makaka-apekto sa atin kung hindi tayo pumapayag mismo na tayo rin makigulo. Binigyan kasi tayo ng free will. You can be affected by people around you only so much. But even what they do to you needs your consent. Kaya nga sinasabi, walang nang aapi kung walang nagpapaapi. So ngayon, nguk-nguk ka ng nguk-nguk, inaapi ako. Eh kasi nagpapaapi ka. Pumapayag ka eh. Di huwag ka magpaapi, walang mga api. May abuso. Eh pumapayag tayo. Sa ating bansa, ang daming abusado. Payag kasi tayo. There's very little government service. Payag kasi tayo. Kasi nakapila ka ang haba-haba nung ikaw na biglang lunch break. Tapos wala naman silang ibibigay ng mga numbers para pagbalik mo may kaayusan. So, pawagalingan na naman kayo pagbalik para kung sino yung mauna. Eh kung sinasabi nyo sa kanila, huwag kayo mag-lunch break. Mag-take turns kayo, relyebo, para lagi nakabukas yung counter. Hindi kami papayag. Eh di magkakaroon. Eh payag kasi tayo eh. Kaya ganyan na nangyayari sa atin. Nagbubulag-bulagan tayo sa mga kapabayaan ng ating mga government people. Kaya nangyayari sa atin ang lahat ng ito. Kahit yung tulay, hindi mo na madaanan, eh, na nagbabalance pa rin tayo, tumutulay tayo. Kaya pwede na yon. Pero kung hindi ka papayag, aayusin nila yon. Payag kasi tayo. In much the same way, pumapayag tayong alipinin ni Satan. Pumapayag tayong alipinin ng bisyo. Pumapayag tayo na maging sunod-sunuran yung sarili natin sa kagustuhan ng ating laman, sa kagustuhan ng laman ng iba. So, ang gulo ng buhay natin. Pero ano bang plano ng Diyos? Sabi niya, plans to prosper you. Eh, ba't ako mahirap? Eh, kung may kasalanan yan, hindi yan ang plano ko para sa'yo. Alam niyo mga kapatid ko minsan, hindi natin kasalanan na ipinanganak tayong mahirap. Pero siguro, kung binigyan kayo ng buhay na mahaba, 50, 40, 30, 70, 80 years, tapos namatay pa rin kayong mahirap, siguro meron na ka rin yung pananagutan doon. Kasi pinayagan nyo na maging mahirap na lang kayo. Lahat ng nakita kong mahirap na umasenso sila kasi hindi nila tinanggap na mahirap na lang sila. Hindi sila pumayag na mamamatay na lang silang mahirap. Meron silang ginawa, nakaahon sila. You know, even poverty takes your consent for it to happen. Pero pag ang mentality natin, talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Gulong ng palad. Walang mangyayari. You've got to seize your future. Why? Because God has a plan for you. Pero alam nyo, sabi nga nila, it takes two to tango. Kahit may plano sa inyong Diyos, kung di nyo naman hahanapin yung plano na yon, at hindi tayo mabubuhay ayon sa plano na yon, hindi pa rin yun mangyayari. Why? Because God gives us free will. Hindi tayo mga robots. You've got to seize your future from the hands of darkness kasi gustong sirain yun. Ano sabi ni Satan, ni Lord tungkol kay Satan sa John 10:10? The thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. So sasabihin ng iba, kasi kalooban ng Diyos na maging mahirap kami. Hindi. Ang nakikita ko sa Jeremiah 29:11, ang plano ng Diyos, prosperity. Alam nga namang lilikha ang Diyos ng tao, sabi, makalikha nga ng tao at magawa siyang mahirap. Pahihirapan ko siya. Matutuwa akong makita naghihirap siya. Yung kaya, no. Clear ang verse. I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So anybody who takes our hope, anything that takes away our hope, is not from the Lord. Yung mga taong nagsusunod sa atin, natanggapin na lang natin na gano'n, inaapi ka na, huwag ka nang kikibo para tahimik. Hindi yan galing sa Diyos yung kanyang mga salita. Kasi hindi naman niya gusto may naapi. Pati nga yung mga slaves sa Egypt, inutusan niya si Moses, ilabas. Hindi sila dapat ganyan. But sometimes we have a slave mentality. We have the mindset of slaves. That's why people are able to enslave us. Pumapayag ka kahit labag sa iyong kalooban. Hindi tayo makatanggi. Kung minsan sa culture din natin, tinrain kasi tayong sobrang maging masunurin. Na-rape na nga Ba't hindi ka lumaban? Matanda ho kasi. Di nangupo ka pa. Siyempre po kasi matanda igalang. Sobrang culture of submissiveness to the point that we turn out to be api all the time.
Pinag-overtawad ka na. Lampas-lampas na sa oras, nagtatrabaho ka pa. Ayaw mo naman kasi pumalag. Tapos na huyata ang oras, off ko na. Bayaran niyo ako kung gusto niyo pa ako magtrabaho. Sabihin ng amo, okay lang ba sa'yo? Okay lang nga. Tapos pagtalikod, sabi sa kapwa mo, alipin, ano ba yan? Inaapi tayo? Nagpapaapi ka eh. Buntot mo, hilahin mo ngayon. Pero hindi yan ang plano sa'yo ng Diyos. Hindi pagiging maka-Diyos yung nagpapadustak at nagpapaapi. Why? Because man was created in God's image. Therefore, man must have dignity. Dapat siya ay may dangal. Siya ay kagalang-galang, hindi naalipusta, hindi kinakawawa, hindi binabasahan ng kapwa. So, you say, maghahanap tayo ng iba. Kung ginagalingan natin ating trabaho, alam nyo ba ang pinakamahirap hanapin? Hindi trabaho. Ang mahirap hanapin yung magaling magtrabaho. If you're looking at economy from the point of view of a worker, ang sasabihin mo, ang hirap humanap ng trabaho. But if you're looking at it from the point of view of the employer, the capitalist, ang totoo, mahirap maghanap ng magaling na manggagawa. Kaya kung magaling ka, name your price. Ang taas-taas at ang lakas ng piracy sa executive and high levels ng mga trabaho. Pinag-aagaw-agawan lahat ng magagaling. Kita niyo mga rival station ng TV sa atin, di ba? Pinag-aagaw-agawan din nila yung mga magagaling na talent. Ngayon, kung hindi ka magaling, talagang walang mga agaw sa'yo. Nandun ka na lang, sunod-sunuran, kaya dapat ang tao magaling. Pero pwede ba kayong magaling? Yes, because we were created in God's image. Yes, pwede tayong magaling. Because sabi ng Psalm, I am wonderfully made. Pero oras na ganito lang ako, pangulang ang aking ilong, kingki ang buhok ko, pandak lang ako, alipinin niyo ako. Yan ang ina-advertise natin. Kaya dapat tayong makalaya dyan. Because freedom is the central message of the cross. That the message of Christianity is not always high-sounding theology that we cannot spell nor understand. Kundi yung paano ka nabubuhay araw-araw. God wants us free. Freedom was the first gift of God to man. Kaya binigyan niya ng free will. Dapat ang tao malaya. Kasi sinasabi mo, I will survive. I will not be anybody's shadow. I will not be any planet's satellite. I will have my own orbit. Why? Because God made me wonderfully. Hindi niya ako nilikha para maging alipin, maging kawawa. Nilikha niya ako so that I will blossom, I will flower, and my fragrance will spread all over, and I will bear fruits, and I will multiply. Yan ang inutos sa atin ng Panginoon. So we survive because God prepared a future for us. Future on earth and future beyond the earth. Dalawa yan eh. Merong plano si Lord para sa atin sa buhay na ito at may plano siya dun sa kabilang buhay. So you say, may sakit ako, Pastor, promise I will survive? Well, kung hindi man kayo mag-survive ngayon, kung hindi naman kayo to live is Christ, meron pa pong to die is gain. Anong sabi ng Philippians 1:21? For me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya ang Kristiyano, kahit saan humarap, blessing. May sakit ka, humihingi ka ng pagpapagaling, Lord, pagalingin niyo po ako. Gumaling ka, sabi mo, hallelujah, gumaling ako. Humaba pa yung buhay ko dito sa mundo. Marami pa ako makakaing milon, pakwan, etc., etc. Makakapunta pa ako sa digman para kumain ng halo-halo. Pero biglang hindi ka gumaling. Sumakabilang buhay ka. Praise the Lord pa rin kasi nag-umpisa ng eternal life mo. Hindi mo na pag-aaralan si Moses. Kasama mo na siya. Hindi mo nahahanap-hanapin si Virgin Mary. Kasama mo na. Kaya anong sabi ng Philippians 1:21? For me to live is Christ. I will live it to the fullest. In the name of Christ, I will enjoy it. But to die is gain. Kaya ang tao na nasa tama yung puso niya, alam niya yung ganong kalagayan? Masasabi yung sinabi ni Paul sa Philippians 1:23. Nalitong-lito siya kung siya mamamatay o mabubuhay. Ano sabi ni Paul? Philippians 1:23. I am torn between the two. I desire to depart and to be with Christ, which is better by far. And yet I also like to prolong my life so I can serve you. Yan ang sabi ni Paul. Ako'y nalilito. Mamamatay ba ako? Mabubuhay ba ako? Sabi niya, actually, pareho lang blessing yan eh. Kaya nasabi niya, for me to live is Christ
and to die is gain. So you will survive. Even if you don't physically survive an illness, your spirit will survive it, and you will transcend your body, and you will be with the Lord, all the better. Kaya ang Kristiyano, walang talo, walang lugi. Hindi mo sinasabing, talunan tayo, kawawa naman tayo. Yung buti pa, naging Christian sana ako pag matanda na ako. Bakit? Kasi ang dami ko pang hindi na-enjoy sa buhay. Lugi yata ako, naging Christian ako agad. Paano ka malulugi when you're already with the Lord at once? Yung iba naiinggit pa dun sa mga deathbed na lang nakakilala kay Lord. Nagawa daw lahat ang bisyo, nagawa ang lahat ng gusto. Pero hindi naman sila naka-earn ng merits in heaven. Hindi sila nakakita ng mga sinasabi na, gather up for yourselves treasures in heaven. Well, mabutit napahabol sa huling biyahe, pero hindi dapat kinakainggitan. Mabuting mas maaga pa na kay Lord na tayo. Church, do not be deceived that life ends only because people leave you or people betray you. Lalo sa ating bayan, pagkarami-raming mga kababaihan ang pinagtataksilan ng kanilang asawa. May mangilan-ngilan din namang lalaking na pagtataksilan. Pero konti lang. Karami-raming mga babaeng ang pagdurusa, gano'n na lang. Kung bakit ang mga Pilipina pag umibig, hanggang hukay. Oras na nahulog na yung loob. No, napakahirap sungkitin sa pisngi ng langit, pero oras na nalaglag na ang oo. Kawawain mo ako, busabusin mo ako, ipaglalaba kita at ang iyong kerida. Narito ako, apihin mo. Umalis ka at babalik ang inaalagaan ko ang ating mga anak. Etc., etc. Well, it's heroism. Pero dapat sinasabi niya sa kanyang mga asawa, I will survive. Kung ayaw mo ba sa akin? Pero huwag naman kayong gagante. Pero hindi yung nawala lang yung isang tao para ka na ngayong sisisa. Sino sa inyo mga single? May I see your hands? Raise your hands. O mga single again dahil nabiyuda. Oh, thank you. Kung magkakaroon kayo ng kasintahan, huwag kayong para mga alipin. Magtira naman kayo sa sarili nyo. Huwag nyo ibigay lahat. Ang katapatan at pag-ibig at lahat-lahat. Kasi mami at nagtaksil sa inyo, sabi nyo, Crispin. Ang dami, di ba? Hindi na kayo kailangan lumayo sa sarili niyong pamilya. Mga kapatid nyo, mga hipag nyo, mga tiyan nyo. Di ba? Usap-usapan na lang yan sa lahat ng mga lamay, mga kasal. Kung paano sila pinagtataksilan ng asawa nila at kung ano-anong ginawa nila para hulihin. Don't build your life around a person. Build your life around God. Kung sila yung mabuti, mabuti tayo. Kung sila hindi mabuti, tuloy pa rin ang buhay. Hindi yung nawala ang isang tao, nawalan ka na ng buong buo. Kasi siya ang ginawa mong Diyos. Kaya ang utos ng Diyos, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Lahat-lahat. Secondary lang ang tao. Kasi ang tao, iiwan ka niyan eh. Either sasadyain kanyang iwan, o nalito siya at nadaya, naiwan ka pa rin, o tapat na tapat sa'yo, nagka-hepatitis na matay. Naiwan ka pa rin. So pag ang tao sobrang mong dinyos, sobrang mong minahal, sinabi mong hindi ako magsusurvive kung wala ka, hinuhukay nyo ang inyong libingan. Tinatahin nyo na ang inyong damit pang luksa. Mahalin natin ang tao, pero secondary lang, Diyos muna. Kasi ang Diyos kahit kailan hindi kayo pagtataksilan, hindi kayo iiwan, hindi kayo talaga pababayaan. That's why love God first. Nag-struggle ako sa ibig sabihin niya kasi kung napaka-egocentric naman yata ng Diyos, siya na lang lagi una. But then you realize, parang magulang, kung pwede mo lang sabihin sa anak mo, ako na lang mahalin mo anak, huwag na yung bigotilyo na yan. Kasi parang nakikinikilita ako na luluha ka ng bato. Pero hindi, lumiibig pa rin, no? Pero kung pwede lang sana, ikaw na lang mahalin ng anak, ba't mahalin mo siya dahil alam mo, hindi mo siya pababayaan bilang magulang. Pero sabi sa Bible, if you parents who are sinful know how to give good gifts to your children, how much more our Father in heaven? Kaya pwede siyang gawing number 1 talaga. People come, people go, we get affected a little bit, but not too much. Because we have a center, a strong center, who is God. So don't be deceived by this world into believing that life ends, life loses its beauty only because people left you. Sasabihin mo, I will survive.
Pero may idadagdag ka na doon sa kanta kanina. I will survive because, give me one reason. God made me. Matibay ako. Nilikha ako ng Diyos. Hindi ako marupok, hindi ako mahina. I will survive because, yes, because God loves me, God guides me, God is with me, I will survive. And you will survive even dreams are shattered. Even plans do not materialize. Kumisan ating mga pangarap ay parang mga mamahaling kristal na bumabagsak at humahampas sa mga matitibay na pader, nagigiba sa ilang iglap tamang. Mga pangarap na binubuo ng kaya tagal-tagal sa isang saglit na wawala. Dumaan lang ang isang sunog na wala ang itinipinundar sa buong buhay. May nangyari lang kasakitan na ubos ang inipon mo sa buong buhay, pati ang mga kung ano-ano. Maaaring mawala ang lahat ng bagay. But one thing is sure, sabi ni Lord, I will never leave you. I will never forsake you. So you say, I will survive. Nothing can separate you from the love of Jesus. Anong sabi ng Romans 8:35? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? And then verses 38 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang makakapaghiwalay. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano ang nagluluksa. Malungkot lang tayong konti kasi nakakaramdam din naman tayo. Pero you are not hopeless because you have God on your side. Because of God, you will survive. If you have frustrations, minsan may frustration tayo, ba't ba ako hindi ipinanganak at naging 5'10" ang height ko? Bakit naging 10 centimeters? Bakit ba hindi matangos ang ilong ko? Bakit hindi ko ma-spell ang Mississippi at Czechoslovakia? Bakit di kami mayaman? Ba't di ako ganon? Ba't di ako ganyan? Bring your shattered dreams to the Lord. If you have broken toys, broken relationships, broken hearts, give them to the Lord. Give them to the Lord. I like us to think of things now that you like to give to the Lord. Things that frustrate you. Things that have been a source of sometimes embarrassment, of frustration, sometimes of bitterness. Mga bagay na nasa inyo na nawala pa, o bagay na kahit anong gawin nyo, hindi nyo makamit. We can bring them all to the Lord. We should give all our frustrations to the Lord. Don't only say, I will survive, but you say, I'll give them all to the Lord. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang I Will Survive. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig
sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos.
wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin, di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin, ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin, sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa'king kahinaan, di
Walang hanggang pagpapatawad niyo sa akin.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!